Hi everyone! Welcome po muli sa ating YouTube channel. For today's video, gagawa tayo ng chocolate fudge cake. Ayan, bare month na guys, kaya dapat marami tayong i-aalok sa ating mga clients. Tamang-tama ito, paparating na ang Pasko, kaya dapat ipapractice na natin gawin ito ngayon. Napakadali lang nitong gawin guys, kahit mga beginner pa lang dyan, pwede itong gawin. Kaya tara, umpisahan na po natin. Ang una natin gagawin ay gagawin muna natin yung ating buttermilk. Pagsasamahin lang natin yung full cream milk at saka yung ating white vinegar. Pwede rin po yung nabibiling pangkaraniwang vinegar lang sa grocery store. Ayan, then set aside lang natin ito ng 5 minutes. Then ngayon naman ay isi-sift natin yung mga dry ingredients natin. Dapat yung cocoa powder natin dito guys ay yung dark yung gagamitin natin para maganda yung kulay ng ating cake at syempre mas intense yung pagka-chocolate niya. Pero kung wala naman kayong makikitang dark na cocoa powder, pwede naman yung JB15. Ayan, yun din yung ginagamit ko guys minsan kapag naubusan ako ng dark cocoa powder. Hahaluin lang muna natin yung ating dry ingredients. Then, isunod na natin lagay yung ating brown sugar. Combination ng white at saka dark brown sugar yung ginamit natin dito. Mas masarap kasi yung lasa ng ating cake, lalo na kapag chocolate, kapag dark brown sugar yung gagamitin natin. Dinimix lang natin ito, set aside na muna natin siya. Then ngayon naman ay sasamahin natin lahat ng ating liquid ingredients. Yung ating buttermilk na ginawa kanina, yung ating oil, at saka yung ating butter, tapos yung ating vanilla, at saka yung egg natin. I-mix lang natin ito, then ilagay na natin siya ngayon dito sa ating dry ingredients. Paghahaluin lang natin ngayon yung ating liquid at saka yung ating dry ingredients hanggang sa wala na tayong nakikitang lumps or wala na tayong nakikitang dry flour dito sa ating bowl. Then sunod na natin ilagay yung ating hot water. Pinagsama ko lang yung boiling water natin at saka yung ating coffee powder. Then ilagay na natin siya or ibuhos na natin siya dito sa ating mixture. Then i-mix lang natin ito ulit. Ibuhos na natin siya ngayon dito sa ating aluminum pan. Ang size nito ay 6x3. Ayan din, naglagay lang ako ng konting oil para hindi dumikit yung ating cake. Then naglagay ako ng 1 1/3 cup na mixture natin dito sa ating aluminum pan. Then ibahik na natin siya sa ating naka-preheat na oven, 160 degrees Celsius ng 20 to 25 minutes. Dito sa recipe na ito guys, pwede kayong gumawa na 6 na ganitong size na cake. Ako kasi gumawa ako ng 6x3 na bilog. Ayan, para sa susunod nating video may paggagamitan tayo. Ayan, ito na yung ating cake. Palalamigin lang muna natin siya. Then, gagawin naman natin ngayon yung ating chocolate fudge icing. Pagsasamahin lang natin yung lahat ng ating ingredients dito sa ating saucepan. Maliban lang po dun sa ating butter. Kapag nalagay na natin yung ating mga ingredients dito sa ating saucepan, bubuksan lang natin ngayon yung ating apoy. Low medium heat lang po yung apoy natin guys para hindi masunog yung ating icing. Then continue lang natin yung pag-stir natin hanggang sa lumapot na yung ating mixture. Dito guys, medyo matagal-tagal ito. Kailangan mahaba yung pasensya natin kasi hindi tayo gagamit dito ng pampalapot or yung cornstarch para mabilis siyang lumapot. Mas mabilis po kasi masira guys kapag naglagay tayo dito ng cornstarch, kaya dapat continue lang natin yung pag-mix natin hanggang sa lumapot na siya. Then i-testing nyo guys, ilagay nyo yung inyong kamay dito sa ating spatula. Kapag ganyan pa, hindi pa ito masyadong malapot, continuous pa natin siya hanggang sa magiging ganito na yung texture niya. Ayan, makikita nyo guys, medyo malapot na siya. Kapag pinalamig natin to guys, mas lalo pa siyang lalapot. Papatayin na natin ngayon yung ating stove, then ilagay na natin yung ating butter. Then, continue lang natin yung pag-mix natin hanggang sa mag-melt na yung ating butter. Remind ko lang din guys, huwag natin i-overcook yung ating icing kasi ang mangyayari, parang magiging sobrang tamis niya. Then, parang lasang mantika na siya dahil dun sa chocolate. Nag-separate na yung oil dun sa chocolate, kaya ganun yung magiging lasa niya. Then, ito guys, binawasan ko lang pala yung ibabaw ng ating cake kasi medyo umbok siya para medyo flat siya kapag nilagyan natin siya ng icing natin. Ito na yung ating icing, medyo nag-set na siya. Ayan, kapag nilagay natin ito sa chiller or sa ref ng overnight, mag-set pa ito guys, yung ating chocolate.
I-boost na natin siya ngayon. Itong recipe ng icing guys, kasya ito sa 6 na ganitong aluminum pan na size natin 6x3. Ayan, i-store lang natin ito para magpantay yung dami ng ating icing dito sa ibabaw ng ating cake. Dito guys, pwede na kayong mag-add dito ng iba't ibang toppings. Pwede yung chocolate chips or chocolate shave. Ayan, ako dito kasi meron akong natirang salted caramel. Mas maganda ito ang ilagay nyo guys kasi salted siya. Magandang pang balance dun sa ating chocolate icing at saka yung ating chocolate cake. Pero depende naman na sa inyo guys, pwede kayo mag-add naman kung ano yung gusto nyong ilagay na toppings dito sa ibabaw ng inyong cake. Pwede nyo rin siyang i-bake guys dun sa mga pangkaraniwan na baking pan, dun sa 8 inches or sa 9 inches na baking pan kung gagawa kayo ng layers na cake. Pero kung pangbenta nyo guys, maganda kung dito nyo siya i-bake sa aluminum pan. Mas madali kasing ibenta kapag mga ganitong cake guys, yung mga cake in a tub. Meron din pong nabibili yung parang yung bilog na iba't ibang kulay. Maganda yung guys pang Christmas. May nabibiling kulay red at saka gold nun. Ayan, cake in a can yung tawag doon. Ayan, make sure lang guys kapag ganitong pan yung gagamitin nyo, dapat yung may takip. Itong ganitong size guys, pwede nyo siyang ibenta ng 250 pesos kada isa. Doblehin nyo na lang yung recipe kung pang maramihan yung gawa nyo. Pagkatapos natin siya lagyan ng caramel or ng iba't ibang toppings sa ibabaw, ilagay lang natin siya sa chiller or sa ref ng overnight bago natin siya i-serve or bago natin siya ibenta. Then ito pala guys yung pinagtriman natin sa ibabaw ng ating cake. Ito na yung pinaka-reward natin para matikman naman natin yung ating cake kapag ibebenta natin siya. Kailangan, yun yung importante guys, dapat alam natin yung lasa ng mga cake natin bago natin siya ibenta. Ayan, nilagyan ko lang din siya ng sobrang chocolate ganache natin at saka yung ating caramel. Ito na yung ating cake. Ayan, chilled na siya overnight. Titikman na natin siya ngayon. Bali, 4 ito guys. Nilagay ko sa ref. Pero nakita ko kaninang umaga, binawasan na pala nung isa kong anak. Hindi na nakapagpigil. Ayan guys, bawas na siya. Sobrang moist ng cake natin guys. Kasi gumamit tayo dito ng combination ng butter at saka ng oil. Kaya malinamnam din yung ating cake. Gawa nung ginamit nating butter. At yung frosting natin or yung icing natin. Tamang-tama lang din yung tamis niya. Na napaka-perfect combination nilang dalawa nung ating nilagay na salted caramel sa ibabaw. Kaya subukan nyo na itong gawin sa inyong bahay guys. At habang malayo pa yung Christmas, kailangan ma-master na natin yung paggawa natin nitong cake na ito. At napakasimple lang naman ng sangkap niya guys at napakadali lang din niyang gawin. Ayan, kita-kits po tayo ulit sa aking susunod pang mga videos. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po tayo palagi.